narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Ipinauubaya na ng Malacanang sa mga lokal na pamahalaan ang pagdidesisyon kaugnay ng suspensyon ng klase at trabaho sa gobyerno ngayong araw. Kaugnay ito ng pananalasan ng Super Typhoon Pepito sa malaking bahagi ng bansa. Sa inilabas na pahayag ng Presidential Communications Office, sinabi nito na matapos ang konsultasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa National Disaster Risk Reduction and Management Council at iba pang ahensya, ay minabuti ng Pangulo na ibigay na sa mga local chief executive ang desisyon kung sususpindihin ang pasok depende sa sitwasyon sa kani-kanilang lokalidad. Hataw Balita ngayon. Suspendido na ang pasok sa ilang paaralan at opisina ng pamahalaan sa bansa dahil sa pananalasa ng bagyong Pepito. Sa Metro Manila, walang pasok sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan ng mga lungsod ng Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela, Quezon, Manila, Mandaluyong, Marikina, Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque, San Juan, Pasay, Pasig at Bayan ng Pateros. All levels din ang walang pasok sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Tuguegarao City, Nueva Vizcaya, Quirino, mga bayan ng Benito, Soliben, Etiague, Ilagan City at Rojas sa Isabela. Buong lalawigan ng Cavite at Laguna, mga bayan sa Batangas kabilang ang Agoncillo, Balete, Calatagan, Laurel, Lian, Lipa City, Mabini, San Juan, Taal, Tanawan City at Taysan. Gawin din po ang ilang lugar sa Quezon Province kasama ang Calawag, Candelaria, Dolores, Infanta, Lopez, Mulanay, Perez, Pitogo, Polillo at Tagkawayan. Sa Rizal naman walang pasok sa lahat ng antas sa Baras, Binangonan, Cainta, Halahala, Montalban, Morong, Tanay at Taytay. Sa Central Luzon, nagsuspindi na rin ang klase sa lahat ng antas sa Aurora, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Bulacan, Pampanga. Sa Zambales ang Botolan, Iba, Palawig, San Felipe at Subic. Kasama pa sa walang pasok sa lahat ng antas ang Abra, Benguet, Baguio City, Ifugao, Mountain Province, Pasil sa Kalinga, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Dagupan City. Samantala, mga klase mula preschool hanggang senior high school naman ang suspendido sa mga sumusunod na lugar. Taguig City, Apari, Cagayan, Calaca City, Batangas, Atimonan, Gumaca, Lucena City, Tayabas at Chaong sa Quezon Province. Gayun din sa Antipolo City at Paraceli sa Mountain Province. Nagsuspindi na rin sa pasok sa mga opisina ng gobyerno mga lugar ng Dagupan City, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, La Trinidad, Benguet, Ifugao, Mountain Province, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Catanduanes habang half day lang bukas ang government offices sa Baguio at magsisimula ng 1:00 ng hapon. Hataw Balita ngayon. Aabot sa 469.8 million pesos ang pinsala sa infrastruktura at sa tatlong rehiyon dulot ng mga nagdaang bagyo, Nika, Ophel at Pepito. Ayon sa NDRRMC, pinakamalaking pinsala ang naitala sa Central Luzon na umabot sa 320.7 million pesos, sinundan ng CAR na may 144.7 million pesos, Cagayan Valley na may 4.4 million pesos, naapektuhan din ang 852.475 individual o 238.982 families kung saan 75,581 ang nananatili sa evacuation centers. Halos 7,838 na bahay ang nasira habang 11 naman ang lugar na isinailalim sa state of calamity. Hataw Balita ngayon. Nagsilikas ang nasa 700 pamilya sa Maynila kahapon dahil sa banta ng bagyong Pepito. Ito'y mga nakatira malapit sa dagat, partikular ang mga taga-isla ng Puting Bato at Parola. Sa kabila ng inaasahang tindi ng epekto ng bagyo sa Maynila ay hindi naging malakas ang ulan sa Kamaynilaan sa buong weekend. Kaya naman ayon kay Manila Mayor Hani Lacuna,
kung magtutuloy-tuloy ang pagbuti ng panahon ngayong araw, ay makakabalik na rin sa kanilang tahanan ng mga residente na pinalikas. Hataw Balita ngayon. Hindi bababa sa 200 na pasahero ang stranded sa Manila Northport Terminal kahapon matapos makansila ang kanilang mga biyahe dahil sa pananalasa ng bagyong Pipito. Nagbigay naman ng tulong ang Department of Social Welfare Development sa mga pasahero di nakabiyahe. Nabahagi ang kagawaran sa mga ito ng sleeping kits tulad ng banig, kumot at unan. Sa ngayon ay hindi pa makapagbigay ng impormasyon ang otoridad kung kailan makakabiyahe ang mga stranded na pasahero. Mag-encourage daw kami kasi nagawa nitong barko ay bagyo. Then, bumaba ako. Tapos akalain ko, one day lang, one night, one day lang. Hindi pala, natuloy-tuloy pala to, mga ilang araw pa. Hataw Balita ngayon. Nakaranas ng napakasungit na panahon ang lalawigan ng Quezon sa pagdating ng Super Typhoon Pepito. Malalakas na hampas ng alon ng mga naranasan ng mga residente ng isailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal number 5 ang probinsya. Nagsigawa na ng preemptive evacuation ang lokal na pamahalaan ng Quezon. Bagamat may ilang mga residente na piniling magpaiwan para bantayan ang kanilang kabahayan sa kabila ng matataas na alon ng dagat. Sa tala ng Quezon LGU, aabot sa 100,000 individual ang apektado ng malakas na bagyo habang hindi bababa sa 30,000 ang mga napalikas na. As to preparation before the typhoon, nakapag-house po kami ng more than 30,000 families as part of our preemptive and forced evacuation that accounts to more than 100,000 individuals. So, may mga lugar na po tayo napapabalik na doon sa mga evacuees sa kanilang tahanan. Hataw Balita ngayon. Stranded ng halos 1 oras ay ilang motorista sa kahabaan ng National Highway sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Hindi makadaan ang mga sasakyan bunsod ng lakas ng ulan at hangin kasunod ng pagdaan ng Super Typhoon Pepito sa lalawigan. Sa kanyang social media account, nagpost si Nueva Vizcaya Governor Jose Jing Gambito na hindi ligtas sa mga kalsada ng probinsya dahil sa mga tumbahang puno, kaya inabisuhan ito ang mga motorista na maghanap muna ng ligtas na lugar. Gayunpaman, as of 10:30 kagabi, ayon sa Police Regional Office 2, ay possible na sa lahat ng uri ng sasakyan ang National Highway sa Barangay Beliaros, Bagabag, Nueva Vizcaya matapos makapagsagawa ng clearing operations sa lugar. Hataw Balita ngayon. Inaasahang mas magiging mabilis, maayos at madali na ang pagbabantay ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga kalsada sa tuwing magkakaroon ng kalamidad. Sinimulan na ng MMDA gamitin ang makabago nilang teknolohiya na ArcGIS o Geographic Information System kung saan nakamapa ang mga nakadeploy na emergency vehicle at equipment, search and rescue teams, mga ospital at evacuation centers. Sa inaasahang pananalasa ng bagyong Pepito sa Metro Manila, bukod sa paggamit ng ArcGIS ay naghanda rin ang MMDA ng mga rescue equipment sakaling kailanganin ang evacuation. Hataw Balita ngayon. Sisimula na ngayong araw ang adjusted mall hours sa Metro Manila bilang solusyon sa inaasahang pagbigat ng trapiko. Mula sa dating 10 a.m., magbubukas na ang mga mall ng 11 a.m. at magsasara depende sa desisyon ng mall operators. Nais ng MMDA na mas late na magsara ang mga mall para ma-accommodate ang mga nais magpalipas ng traffic sa EDSA. Bukod sa mall hours adjustment, ipinagbabawal na rin ang mall-wide sale para mapigilan ang pagdagsa ng mga mamimili na maaring magpasikip ng daloy ng trapiko. Ipatutupad ang mga ito hanggang December 25, 2024. Mas gusto nga namin na mas late magsara para yung mga nagpapalipas ng traffic
may mapapag-stayan at magagawa pa nila yung errands sila, last minute shopping, groceries, and all. Hataw Balita ngayon. Nakikipag-usap na ang Land Transportation Office sa mga LGU para mabuksan ang ilang pribadong kalsada bilang isa sa mga solusyon sa inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko sa nalalapit na holiday season. Ayon sa LTO, ang pagkakaroon ng karagdagang kalsada lalo sa major thoroughfares ay isang magandang solusyon para mapagaan ang trapiko sa Metro Manila at kalapit na lalawigan. Bukod dito, pinag-aaralan na rin ng LTO ang pagkakaroon ng karagdagang busway para mapabilis ang biyahe ng commuters. Before we're doing experimental mode, no, in coordination with the local government, with the other agencies of government. Hindi lang po sa Metro Manila. In fact, ang inuuna ho namin dito sa MacArthur Highway at saka dito sa May Kawayan. Kasi Mega Manila na nga tayo ngayon, hindi lang tayo Metro Manila. No? We are looking and studying to the possibility of opening private roads. Kahit interim lang. Private roads. Oh, kasi makitid talaga, we need more roads. Hataw Balita ngayon. Nasa detention cell na ulit sa PNP Custodial Center sa Camp Crame si KOJC leader Apollo Quiboloy matapos itong dalhin sa ospital dahil sa iniinda nitong paninikip ng dibdib. November 8, nagpayagan ng Pasig RTC ang medical furlough na inihain ng kampo ni Quiboloy. So mailalim ito sa ilang medical procedures sa Philippine Heart Center at pansamantalang inilipat sa Philippine Children's Hospital para sa karagdagang tests. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, batay na rin sa kautusan ng korte ay ibinalik na si Quiboloy sa Camp Crame noong Sabado, November 16. Hataw Balita ngayon. Oy, good news po para sa mga motorista dahil magpapatupad ng bawas presyo ang mga kumpanya ng langis bukas araw po ng Martes, November 19. Patay po sa abiso ng mga oil company, posibleng mabawasan ng 70 hanggang 90 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. 80 sentimos hanggang piso ang inaasahan na rollback sa presyo ng gasolina. At 70 hanggang 90 sentimos naman na inaasahang tapyas sa presyo ng kerosina. Ngayong araw po, i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment. Hataw Balita ngayon. Tulong muna bago balita. Nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue ang isang biktima ng pambubugbog sa Zamboanga City. Sa Palo Leyte naman, sugatan ang sakay ng pasahero ng isang tricycle matapos ma-hit and run ng isang kotse. Si Joshua Antonio humahataw. Hataw Balita ngayon. Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang isang biktima ng pambubugbog na nasa barangay hall ng Tugbungan, Zamboanga City, gabi nitong alas 11:30 November 15. Kinilala ito na si Julius Castillo, 30 years old. Nagtamo ito ng hiwa sa ulo, dislocation sa kanang braso at contusion sa kaliwang kamay. Sabihin lang sir, masakit sir ha? Ito sir, masakit? Masakit dito? Ito sa kabila? Ito, masakit? Aki. Talil basa sir. Abrito sir. Talil basa sakit. Atnya siya po pakai dashboard sir, ito Chucha? Sir, check lang sir ha? Abri sir? Aki banda? Aki sir? Dele? Aki? Masakit dito sir? Triangular bandage? Ito dito sir, masakit na? Ito join. Ayon sa barangay official ng Tugbungan, habang rumuronda ay nakatanggap sila ng tawag na may nahuli raw na magnanakaw. Pagdating nila sa kinaroroonan ng biktima ay natagpuan nila itong puro putik matapos magtago sa kanal. Matapos mabigyan ng paunang lunas ay dinala ito sa Zamboanga General Hospital. Isang nakabaligtad na tricycle ang nakita ng UNTV News and Rescue na nasa gitna ng kalsada habang nagro-roving sa Barangay Luntad, Palo Leyte, pasado alas 3 na madaling araw noong Sabado, November 16. Huminto ang rescue team para ma-assess ang sitwasyon.
Nakita nila ang isang 40 anyos na lalaki sugatan matapos magtamo ng hiwa sa magkabilang tuhod at ulo. Ayon sa mga nakakita sa pangyayari, binangga ang tricycle ng isang sedan at saka umalis sa lugar. Matapos mabigyan ng first aid ay dinala ito sa hospital. Joshua Antonio, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Malaki at matindi ang iniwang pinsala ng bagyong Pepito matapos maglandfall ito sa lalawigan. Maraming infrastruktura at bahay ang nasira dahil sa lakas ng hangin at ulan. Kaugnay ng impormasyong ito, makakapanayam natin si Governor Joseph Boboy Cua ng Catanduanes Province. Magandang umaga po sa inyo, Governor Cua. Ani, magandang umaga din po sa inyo. Opo, my first question, kumusta na po ang sitwasyon dyan sa probinsya nyo, dyan sa Catanduanes? Matapos po na manalanta itong bagyong Pepito, Governor Cua? Yes, mula kahapon po, just after the typhoon, medyo maganda ng panahon. Umiinit at ngayon, umaga, early morning, umuulan naman at tumigil naman. Pero lifted na po yung typhoon signal. Kaya ngayon umaga po, baka magkaroon na kami ng regular trip ng ferry boat from Tabaco Albay to Catanduanes. Okay. Base doon sa inyong monitoring, Governor, gaano po ba kalawak ang pinsala diyan sa inyo pong lalawigan, Governor Cua? Yung bagyong Pepito po ay tumaas ng bahagya kung saan napuntok yung northern part of Catanduanes. But sa lawak ng ganyang diameter ng bagyo, hagip pa rin ang lahat ng bayan ng Catanduanes, buong Catanduanes, 11 towns kami, ay talagang ramdam yung lakas ng bagyo. Tulad sa Birac, nasa gitna kami, ay naramdaman namin yung lakas ng bagyo. Ngunit yung northern part, mga 6 na bayan ng northern part of Catanduanes talagang severely damaged ng typhoon na ito dahil umabot ng 295 yung sustained wind at yung gustiness umabot ng 315 kph, kaya talagang maraming napinsalang mga bahay sa northern part of Catanduanes. Okay. At this point po, Governor, mayroon na po ba kayong nakuhang initial report? May naitala na po bang nasawi sa kasagsagan ng bagyong Pepito, Governor Cua? Yun po ang good news dahil na-implement natin, zero casualty tayo ngayon, Ma'am Ani, because na-implement natin yung preemptive evacuation mula po nung dumating yung bagyo a day before, no? Tapos halos 2 araw kami nag-anunsyo. In fact, as early as November 12, na-activate namin yung PIDRA na kung saan na-inform natin yung mga member, yung NDRMO down to barangay level na talagang dahil nakaabang yung super typhoon na itong Pepito dahil na-implement natin yung maayos yung preemptive suspension. Tapos may mga matigas pa rin ang ulo na kung saan na-implement din namin yung na-impose din namin yung forced evacuation through the help of PNP, Bureau of Fire, lahat ng uniform personnel natin ginamit na namin, pati yung PDRMO officers saka mga barangay, kaya naiwasan namin yung casualty ngayon kahit malakas yung bagyong tumama sa amin. Opo, so ibig sabihin, preemptive evacuations was big help. Sa tulong po ng PNP, sa tulong ng BJMP, kasama po dyan yung Bureau of Jail Management and Penology, if I'm not mistaken, at yung mga kasama nyo dyan si LGU. Now, Governor, can you update us yung bang mga, dahil balita natin at yung mga na nakikita natin na video, dahil doon sa malakas na hangin, nagdulot po ito ng mga pagkaputol ng mga puno. May we know from you now, kung mayroon na kayong datos,
ilan pa ba ang mga unpassable roads, hindi nadadaanan? And sa sitwasyon ngayon na medyo huminto na, nandiyan na po ba tayo nagpe-prepare na po ba tayo o nakapag-start na kayo doon sa clearing operations, Governor Kua? Yeah, just after typhoon kahapon, dahil nga na-in place na yung lahat ng mga equipment ng DPWH saka yung Provincial Equipment Office na-deploy namin yung mga equipment doon sa mga landslide front na kung saan just after the typhoon nag-umpisa tayo ng clearing, and baka hanggang ngayon ang araw na to baka ma-clear na lahat at maging passable ng Pambungat Antuanes. Again, that's a very good news. You started clearing operation yesterday and until now, baka ngayong araw na ito ay matapos na ang clearing operations. Let's talk about the evacuees po, Governor Kua. Ilan pa po ba ang mga evacuees na naroon sa mga evacuation centers? At dahil sa pagganda na ng panahon at wala na pong ulan na nararanasan, sila po ba ay willing na bumalik? May instruction na po ba kayo na pwede na silang bumalik sa kanilang mga tahanan? Mamani, ibang sitwasyon sa Catanduanes, we have different culture. Ang mga evacuees namin, ay just after the typhoon, pag maganda ang panahon, nagsisibalikan na po yan sa kanilang lugar. Kahit sira ang bahay nila, nag-uumpisa na yung mag-ayos ng bahay. Kahit 5 yero lang, 3 yero ang natira sa bahay nila, nag-uumpisa na yung magkumpuni. Yun po ang kultura dito sa Catanduanes. Even during the Typhoon Rolly, 4 years ago, ganun ang sitwasyon dito. Bagamat, kaya kung titingnan natin, lahat ng evacuation center, kahapon lang po half day lang uwi na lahat yan. Kaya wala tayong evacuees sa ngayon po, Mamani. Okay. Governor, mayroon pa ba kayong sapat na pondo o kailangan yung manawagan sa national government dahil sa lawak po ng naging pinsala sa inyong lugar, Governor Kua? Well, dahil maraming duman na bagyo, lalo na yung bagyong Christine, nag-declare na rin tayo ng state of calamity, na kung saan ang natitira kong pondo from 18 million nung nag-release tayo ng 6 million nung bagyong Christine, talagang kulang ang pondo. Pero tumawag na rin kahapon si Secretary Rex Gatchalian at nag-umpisa na kami magbigay ng relief operation from their relief goods. And ngayon po, may parating na about 10,000 relief goods din ang pinadala ng Secretary Rex Gatchalian. At ganoon din yung pondo namin sa mga munisipyo at sa probinsya, yun pa rin ang inaasikaso namin, yung tuloy-tuloy ang repacking ng relief goods. Pero kulang na kulang po, at talagang kailangan ng tulong ng national government, lalo na sa construction materials na kung saan maraming bahay ang nasiraan, at sana through OCD nabigyan kami uli ng mga construction materials like yero at plywood para matulungan natin yung mga nasiraan ng bahay dito sa Catanduanes. Okay. Governor, isingit ko lang ito. Since you made mention about the Office of Civil Defense, parang sinasabi nyo, even before, nabibigyan din po kayo ng tulong ng Office of Civil Defense patungkol doon sa mga kailangan na mga kagamitan para makumpuni yung mga nasirang bahay. So apart from the OCD, you are still receiving assistance from the DSWD. So saan pa po kayo nakakakuha ng mga tulong? Because this is very important na ma-fix yung bahay ng ating mga kababayan dyan sa Catanduanes na nasira ng bagyong Pepito. At mayroon pa rin po yung mga nakaraang bagyo. I'm sure hindi pa yan na-fix. Governor, samantalayin nyo na po ang panawagan nyo sa national government. If you wish to, go ahead po. Governor, please. Thank you. Thank you, Ma'am Ani. Naalala ko pala yung bagyong Christine, nabigyan kami ni President Marcos Jr. ng 50 million. Sana naman itong nakaraan bagyong Pepito na mas malakas sa bagyong Christine na lubhang tinamaan ng Catanduanes, sana mabigyan muli kami ng support from Office of the President para ma-address natin yung mga
yung problema ng mga nasirang bahay dito sa Catanduanes. Okay. Sa mga nais po mag-abot ng tulong, Governor Kua, saan po lalapit ang mga volunteer o maging yung mga private companies po, Governor Kua? Mayroon kaming page sa Facebook at susulat na rin kami sa mga dating tumutulong sa mga NGO at magpo-post din kami ng mga ng address ng account number namin kung sakaling magbigay ng cash or materials or kung ano man na construction materials. Magpo-post po kami ng kung saan pwedeng ilagay sa Manila, o may warehouse kami doon na pwedeng iwanan yung mga i-donate sa amin at kami na po ang magpadala dito sa Catanduanes. Okay. At this point, Governor Kua, mabalus mo tabi, keep safe, at sana po makarecover agad kayo. Thank you for joining us this morning. Thank you din po, Ma'am Annie. Salamat sa pagtawag at sana sa pamamagitan ng iyong programa makarating doon sa mga gustong mag-donate sa amin at gustong tumulong sa aming probinsya ng Catanduanes. Mabalus po, mabalus tabi. Governor Kua. Hataw Balita ngayon. Samantala, sa kaugnay na balita, isa ang rehiyon ng Bicolandia sa mga matinding naapektuhan ng pinsala ng Bagyong Pepito. Kaugnay nito, makakapanayam naman natin si Regional Director Claudio Yucot ng Office of Civil Defense Region 5. Magandang umaga po sa inyo, Director Yucot. Hello, ma'am. Magandang umaga din po. Magandang umaga po sa lahat. Ang una ko pong tanong, Director, kumusta ang sitwasyon diyan sa Bicol Region matapos ang pananalasan ng Bagyong Pepito? Ngayon, ma'am, mainit na. Pero kahapon, ramdam namin dito ang hagupit ng bagyo. Kakaiba siya sa Christine kasi ang Christine maraming tubig. Ito naman ngayon malakas ang hangin pero kunti lang yung kanyang dalang ulan. Kaya hindi siya masyadong nakapaminsala, although maraming nasirang mga bahay. Pero yung pinsala na dala niya ay hindi kasing tindi nung dala ng Christine dahil pinalubog kami dito sa Kabikulan nung Christine. Base po sa inyong monitoring, gaano po ba kalawak yung pinsala at ilan po ba ang nailikas ninyo na mga residente diyan? Ma'am, malawak po yung bagyo kasi malaki yung kanyang radius o yung kanyang diameter, malaki. Kaya hagip po yung buong Bicol except kunti lang po yung naramdaman sa Masbate, pero hagip pa rin yung Masbate. Ang napuruhan talaga itong Catanduanes dahil doon naglandfall sa Panganiban around 9:40 ng gabi. Doon talaga ang sentro ng lakas ng bagyo. Tapos binaybay niya itong coastline ng Camarines Sur at Camarines Norte. Dinanan din niya yung Calaguas Island. At medyo marami pong nasirang bahay, lalong-lalo na sa Catanduanes. Merong isang barangay dito sa may Garcia Torena na flooded, pero isang barangay lang, wala ng tao kasi na-evacuate na yung mga residente, nailikas na doon sa safety na lugar. Sa kabuuan po, ang nailikas po nung nasa evacuation center ng kasagsagan ng bagyo ay umabot ng 98,900 families ang nasa loob ng evacuation center. At 64,000 families naman yung nasa outside of evacuation center. Yung 99,000 families, ang kabuuan noon ay 431,000 individuals. At yung 64,000 families outside of evacuation center ay nasa 233,000 individuals. So yun po yung nasa evacuation center na preemptive evacuation namin, ay preemptively evacuated namin. At malaking yun talagang dahilan kung bakit zero casualty kami ngayon dito sa Bicol nung pagdaan ng Bagyong Pepito.
Very good and congratulations. Ano po? Tama ba? May naitalang isa ba ang nasawi dito sa kasagsagan ng bagyo? I don't know. Director, correct me if I'm wrong. Ito yung aksidente, nasabit? Can you, if you have additional information, mayroon ka po bang pwede ibigay na dagdag na impormasyon dito po? Actually po, dalawa yung namatay pero unrelated yon kasi na kuryente yun, umakyat ng bahay doon sa bubong na kuryente ng or na kuryente at namatay pero unrelated po yun sa bagyo. Hindi po yun, nangyari lang siya doon sa panahon ng bagyo pero unrelated yun kasi na kuryente yung dalawa na yun. Okay, so this is unrelated. Okay. Director, balitaan nyo rin po kami since umiinit na ang panahon. Yung po bang 98,000 ng mga evacuees, sila po ba ay unti-unti na nagsisipagbalikan sa kanilang mga tahanan o they want to remain there dahil yung kanilang mga bahay ay nasira po? Yung iba ay kasi yun namang natin, yung mga residente na nasa evacuation center, they have the freedom kasi wala naman ng threat, pwede na silang umuwi. Kasi yung mga sasakyan ng ating mga SRR units, yung AFP, yung uniform services, ay nandun lang po naka-standby sa mga LGUs at pwede po silang gamitin anytime mayroon ng gustong umuwi. So yung 98,900 na yan, hindi yan lahat nandoon sa evacuation center ngayon. Yung iba dyan nakauwi na, yung iba dyan naiwan pa kung anong valid reasons, nandun pa sila sa loob. Pero marami dyan ay nakauwi na sa kanilang mga bahay. Marami ang nakauwi na ng bahay. Again, yung mga nagsipagtumpahang puno, wala ba tayong mga unpassable roads this time? O nag-start na rin kayo sa clearing operation? Kung nag-start na kayo sa clearing operation, how many % na po ang clear na yung ating mga daanan? Director Yucot, thank you, sir. Kahapon pa nag-start ng clearing yung ating DPWH at sa ating mga SGOs. Yung Maharlika Highway ay walang problema yan. Clear na yan kahapon pa. Ibig ko sabihin ng Maharlika Highway, yung main artery from Manila hanggang Matnog, Sorsogon, clear na yan. Yung main thoroughfare na yan. Yung mga secondary roads ay nag-umpisa na rin kahapon and presumably ngayon ay natapos na. Wala nang unpassable ngayong araw na ito. Hopefully, wala pa kaming nakuhang complete report galing sa DPWH. But doon sa clearing operations kahapon, massive ito. So hopefully na-clear na nila kahapon lahat yung mga secondary roads ng Kabikulan. Very good. Okay, Director Yucot, ano yung panawagan nyo sa ating mga kababayan? Especially kung mayroon tayong mga kababayan na nandito sa Manila at nag-aalala doon sa kanilang mga kamag-anak na nariyan po sa Bicol. And at the same time, kung mayroon kayong panawagan, even in the national government, binibigyan ko po kayo ng pagkakataon na samantalahin ang oras na ito. Go ahead po, Director Claudio Yucot, sir. Yes, maraming salamat po, ma'am. Sa atin pong mga merong kininto ang pusong mga kababayan outside of Bicol na gustong tumulong sa ating mga LGUs dito, ay kami po'y nakiusap sa inyong lahat, lalo na sa mga mga NGOs, na kung meron kayong gustong itulong ay idiretso na po ninyo sa mga LGUs natin na napuruhan po yung Catanduanes, yun pong coastal areas ng Camarines Sur, tinamaan din at Camarines Norte, lalo na yung Calaguas Island. Mayroon pong around 250 families doon. Kung meron po kayong gustong itulong, idiretso na po ninyo sa ating mga LGUs at yun pong mga tulong na yun ay lubhang kailangan nila ngayon sa mga panahon na ito. Maraming salamat po, ma'am, sa inyong panahon sa amin. Maraming salamat, the Director Claudio Yucot, for joining us this morning dito po sa Hataw Balita.
Balita ngayon. Samantala, umabot sa mahigit 200,000 pamilya ang naapektuhan sa pananalasa ng bagyong Pipito sa Bicol Region. Samantala, nasa mahigit 2,000 pasahero naman ang na-stranded sa mga pantalan sa rehiyon. At mula sa Masbate City, si Jerry Galicia humahataw live. Hataw Balita ngayon. Jerry, kumusta na ang mga kababayan natin dyan sa Bicol matapos ang pananalasan ng bagyong Pipito? At yung mga stranded passengers, stranded pa rin ba sila hanggang ngayon sa mga pantalan na Jerry? Yes, amigo, nagsimula na nga mag-decamp o bumalik sa kanilang matahanan yung ating mga kabayan dito sa Bicol. Maliban na nga lang doon sa mga nasira ang kanilang mga bahay doon sa isla ng Catanduanes. Samantala nga, stranded pa rin nga ang mga kababayan natin sa mga pangunahing pantalan. Pero mamayang alas 8 ng umaga ay magsisimula ang biyahe mula doon sa Tabaco Albay patawid sa San Andres, Catanduanes. Bate sa tala ng Office of Civil Defense o OCD Bicol, umabot nga sa 262,680 na pamilya o katumbas ng 1,058,221 individual ang naapektuhan sa pananalasa ng bagyong Pepito sa Bicol Region. As of 5 p.m. kahapon, may 98,928 pamilya ang nanatili sa 2,928 evacuation center. 64,373 pamilya naman ang nasa labas ng evacuation center. 8 barangay naman ang napaulat na lubog sa baha, 7 sa Camarines Sur at 1 naman sa Irosin, Sorsogon. Nakapagdala naman ang Coast Guard Bicol na nasa 2,917 stranded passengers sa mga pantalan. 1,084 rolling cargos at 59 sasakyang pandagat ang inilagay sa ligtas na lugar. 21 national roads at tulay naman apektado din ng pagbaha. 1 ang passable sa lahat ng uri ng sasakyan, 17 ang one-lane passable at 3 naman ang passable na sa light vehicles. Tiyatang mahigit 4 na milyong pisong halaga ng assistance ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of Labor and Employment o DOLE at OCD Bicol sa 100,441 na pamilya dito sa Bicol. Yan ang update. Balik sa iyo, amigo. Jerry, pa-update naman kami kung sakali na natutugunan na yung pangangailangan ng ating mga kababayan dyan sa Bicol. Considering na sunod-sunod na malalakas na bagyo ang tumama dyan, kung sila ba ay patuloy na nasusuplayan ng kanilang mga pangangailangan, lalo na yung hindi makapaghanap buhay dahil sira yung kanilang mga bangka na gamit nila sa kanilang panghanap buhay at maging yung kanilang mga tahanan na nasira ditong bagyo o mga bagyo na nagdaan dyan na Jerry. Yes, amigo, yun yung patuloy nating babantayan. Alamin natin sa mga ahensya ng pamahalaan at maging sa mga local government unit kung nabibigyan ba ng assistance o tulong yung mga kababayan nating naapektuhan dito sa pananalasa nga ng ilang bagyo at lalo na itong bagyong Pepito dito sa Kabikulan, amigo. Alright, maraming salamat Jerry Galicia, nag-uulat ng live mula sa Masbate City. Hataw Balita ngayon. Unti-unti na bumubuti ngayon ang panahon sa Camarines Norte matapos ang pananalasa ng bagyong Pepito sa lugar. Ngunit ang pinsalang iniwan ng bagyo sa lalawigan, lalo na sa Calaguas Island, ang kailangang harapin naman ngayon ng mga mamamayan dito, lalo na ang lokal na pamahalaan. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita ngayon. Isa ang isla ng Calaguas sa bayan ng Vinsons na matinding nakaranas ng pagbayo ng bagyong Pipito. Mula alas 3 ng madaling araw hanggang alas 6 ng umaga kahapon, naranasan sa isla ang malalakas na pagbugso ng hangin at ulan dala ng bagyo. Dahil dito, ilan sa mga kabahayan doon ay nasira, lalo na ang mga gawa sa light materials. Sa ngayon, pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center ang mga pamilyang nasiraan ng bahay. Naghahanda na rin ang provincial government ng Cam Norte para sa agarang pagpapadala ng tulong sa isla. Samantala, sa lakas ng hangin dala ng bagyo, bumagsak ang bubong sa Grand Terminal sa bayan ng Daet at sa Mercedes Fishport. Agad naman nagsagawa ng clearing operation ng mga otoridad kahapon sa mga natumbang puno sa kalsada na maayos na ring nadadaanan ng mga motorista bandang tanghali.
Sa pinakahuling tala ng provincial government ng Camnorte, aabot sa 14,714 na pamilya o katumbas ng mahigit 50,000 individual ang naapektuhan ng bagyong Pipito sa probinsya. Naghahanda na ang iba't ibang mga lokal na pamahalaan para sa pagsasagawa ng mga relief operations sa mga apektadong pamilya. Currently, we have 9,523 food packs available sa warehouse natin. This is from DSWD. Pero we are expecting na madagdagan pa yan from our DSWD Regional Office. Dahil sa pagbuti ng panahon bandang hapon ng linggo, unti-unti na ring umuwi sa kani-kanilang mga tahanan ang mga kababayan nating pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center noong kasagsagan ng bagyo. Brian Baldarahe, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Isa ang isla ng Catanduanes sa lubhang naapektuhan ng pananalasa ng Super Typhoon Pepito. Sa munisipalidad kasi ng Panganiban sa Catanduanes, unang naglandfall ang malakas na bagyo. Dahil dito malaki at matindi ang iniwang pinsala ng bagyo sa lalawigan. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon. Hapon pa lang noong Sabado, November 16 ay tinas na ng Weather Bureau Pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal number 5 sa buong lalawigan ng Catanduanes. Dahil dama na ang lakas ng hangin at ulan na dala ng papalapit na bagyo, alas 9:40 ng gabi, naglandfall na si Super Typhoon Pepito sa Panganiban, Catanduanes. Rinig na rinig ang malakas na paghampas ng hangin at walang tigil na pag-ulan sa buong isla na tumagal ng halos 8 oras. Kinaumagahan, kitang-kita ang matindi at malawak na epekto ng malakas na bagyo. Nagtumbahang puno at poste, sira-sirang bahay at mga infrastruktura ang tumambad sa mga residente. Sa bayan ng Bagamanok, halos maubos na ang bubong ng isang covered court dahil sa lakas ng bagyong Pepito. Sa Baras naman, sira-sirang mga pananim at puno ang iniwan ng bagyo. Gumuhong lupa, nasirang tulay, tumbang mga puno at wasak na bahay ang tinamo ng bayan ng San Miguel sa Catanduanes. Sa Karamoan, halos bubong na lang ang kita sa bahay na ito dahil sa taas ng baha matapos ang pananalasa ng bagyong Pepito. Binayo rin na malakas na alon ang coastal area ng Barangay Kabugaw sa Bato, Catanduanes. Kalunos-lunos naman ang sinapit ng San Jose Elementary School at San Jose National High School sa Viga, Catanduanes matapos matuklap ang mga bubong nito at magkasira-sira ang mga silid-aralan sa pagdaan ng bagyong Pepito. Gayunman, sa kabila ng matinding epekto ng bagyo ay wala pa silang naitatalang casualty matapos ang sinagawang forced preemptive evacuation sa mga residente. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Bagamat binayo ng malakas na pagulan at hangin na dala ng bagyong Pepito, hindi umano nakaranas ng matinding storm surge ang Quezon Province, partikular na ang Polillo Islands. Samantala, umuwi na rin sa kanilang mga tahanan ang ilang evacuees matapos na bumuti ang panahon. Si Jolitz, matangat, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nagsilbing pansamantalang evacuation center ang Sabang National High School para sa mga residenteng naapektuhan ng bagyong Pepito sa pagtawid nito sa Polillo Island. Umabot sa 158 evacuees ang inilikas kahapon ng umaga dahil sa malakas na pag-ulan at malakas na paghampas ng hangin sa lugar. Ngunit kagabi, dahil sa pagbuti na rin ng panahon ay unti-unti nag-uwi ang mga residente sa kanilang mga tahanan, habang ang iba naman ay mas pinili manatili sa evacuation center. Samantala, namahagi ang mga local government units ng relief goods para sa mga nasalanta ng bagyo. Ayon kay Quezon Province Governor Angelina Tan, hindi naman nakaranas ng matinding storm surge ang Polillo Island. Just want to share po yung experience ng Quezon. So far overall po ay we're happy and thankful na hindi naman po nakaranas ng storm surge ang Quezon. Nakaranas po ang Polillo Group of Islands ng heavy rains and strong winds, but so far ang report as to damages, humalik lang po ang report na may 2 classroom na partially damaged in the area.
Pasabol na sa mga motorista ng mga light vehicles ang Lagnas Bridge sa Barangay Sampaloc 2, Sariaya, Quezon, batay sa rekomendasyon ng Department of Public Works and Highways. Sa mga heavy vehicles na hindi naman maaaring makadaan sa Lagnas Bridge, may alternatibong ruta ang detour. Jolits Matangat, humahataw sa balita ngayon. Patuloy nang humihina ang bagyong Pipito ngayon ay bumaba na sa typhoon category. Huling namataan ang lokasyon nito sa layong 145 km kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay nito ang lakas ng hangin hanggang 130 km per hour at pagbugsong aabot sa 160 km per hour. Kumikilos si Pepito pa northwestward sa bilis na 30 km per hour. Bagamat humihina ay may epekto pa rin si Pepito sa bansa, kaya nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa hilaga at kanluran ng Ilocos Sur, northwestern na La Union at western portion ng Abra. Signal number 2 naman sa Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Ilocos Sur at La Union, Pangasinan, rest of Abra, Western Mountain Province, Benguet at Hilaga ng Zambales. Habang signal number 1 naman sa Apayao, Kalinga, rest of Mountain Province, Ifugao, Western Cagayan, Nueva Vizcaya, Northern at Central portion ng Nueva Ecija, Tarlac, Central portion ng Zambales. Sa trakpo ng Pag-asa, magtutuloy-tuloy si Pepito sa paggalaw pa northwestward hanggang west-northward sa West Philippine Sea hanggang makalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga o tanghali. Patuloy itong hihina sa paglabas ng PAR hanggang makarating sa coast ng southern China. Hataw Balita ngayon. At para sa balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Klein Sinka mula naman sa San Francisco, California, USA. Ipinahayag ni Chinese President Xi Jinping kay outgoing United States President Joe Biden sa kanilang sideline meeting sa APEC 2024 Summit na nakahanda itong makipagtulungan sa susunod na administrasyon. Mula sa Grand Prairie, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Reyes, live. Hataw Balita ngayon. Magandang araw sa iyo, Jeffrey. Anong iba pang tinalakay ni Chinese President kay Joe Biden? Yes, magandang araw, Klein. Hindi man binanggit ni Trump ng direkta na nawagan si Chinese President Xi Jinping kay Pangulong Biden noong Sabado para sa patuloy na matatag, malusog at pangmatagalang ugnayan ng China sa Estados Unidos. Sa kanilang pulong sa Lima, Peru, pinihayag ni Xi ang kahandaan ng Beijing na makipagtulungan sa bagong administrasyon. Nagbabala rin ito sa masamang epekto ng kompetisyon na maaaring magpahina sa kanilang relasyon. Samantala sa huling pulong nila bilang magkatunggali sa politika, inulit ni Biden ang pagsuporta sa One China policy, ngunit nanawagan din siya sa pagtatapos ng mga destabilizing military activities ng China sa paligid ng Taiwan. Binigyan din ni Biden ang pangangailangan ng mapayapang solusyon sa usapin ng Taiwan kasabay ng pagpuna sa mga hamon ng artificial intelligence at kontrol sa nuclear weapons. Balik sa iyo, Clyde. Salamat, Jeffrey Reyes mula sa Grand Prairie. Hataw Balita ngayon. Inihayag ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na nagtagumpay ang Canada na makatawid sa unang termino ni dating Pangulong Donald Trump. Mula sa Edmonton, may humahataw na balita si Jeffrey Coz, live. Hataw Balita ngayon. Magandang araw, Jeffrey. Ano ang masasabi ng Canada sa muling pagkapanalo ni Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos?
Lain hindi nababahala ang Canada sa muling pagkahalal ni Donald Trump bilang presidente ng Estados Unidos. Ito ang inilahad ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau sa nakaraang Asian Pacific Economic Cooperation sa Lima, Peru noong Sabado. Aniya, nakapagbigay sila ng mga trabaho at oportunidad para sa mga mamamayan ng Canada at mga manggagawa sa Amerika. Binanggit din ni Trudeau ang kahalagahan ng pagpapalakas ng win-win na aspeto ng kalakalan at pagbibigay ng pagkakataon para sa paglago ng lahat. Bilang panghuling pahayag, sinabi ni Trudeau na mas tiyak na ang aspeto ng administrasyon ni Trump kumpara noong nakaraang termino. Balik sa iyo, Clyde. Salamat, Jeffrey Coos, mula sa Edmonton, Canada. Hataw Balita ngayon. At yan po mga kasangbahay ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa San Francisco, California, USA, ako si Klein Sinca. Magandang araw mga kasangbahay. At sa atin namang shout out, happy Sabbath anniversary po. Ayan, sis Ani. Red po yan. Sabbath po pala, sayang di ako nakapunta dyan, Nani. Salamat sa Diyos, amigo Sherwin. Opo, awat tulong ng Diyos, 13 taon na po. Salamat sa Diyos. Salamat po sa kabila ng mga pagsubok. Salamat sa Diyos. O po ay nakakapanatili. Salamat sa Diyos din. Kuya Daniel, salamat po. Sherwin, salamat sa ating mga nakasama din dito na patuloy na ako'y inaalagaan at sinusuportahan. Salamat, amigo Sherwin. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Juan, Kapitulo 13, talatang 14 hanggang 15. Kung ako nga na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mangaghugasan ng mga paa ng isa't isa, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Ayan, at patuloy ka nawang samahan na sis Ani. Ayan. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-18 sa buwan ng Nobyembre 2024. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Culubo. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio, La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo. Ako naman si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos mga kasangbahay at magandang umaga.